23 trawler ang nakaligtas sa bagyo at ang goal ay disenyo para sa mas matitinding unos. May iba pang nangyari na makakapagpaliwanag sa bigla nitong pagkawala. May nagsasabing minamanmana ng trawler ang mga Soviet submarino. Maaaring nasabat ito sa dagat, binihag ang tripulante at sinadyang pinalubog ang barko. May ilan naman na nag-iisip ng mas madilim na senaryo, gaya ng barkong pandigma ng Soviet na nagpaputok o minang pandagat na sumabog at sumira sa barko. Sa Hull, United Kingdom, halos bawat pamilya may kakilalang sangkot sa lihim na misyon at ang mga tanong na di nasagot ay nagpasiklab ng tsismis, kaya sabuatan na lang ang pinaniniwalaan ng marami. Talaga bang ang bagyo ang sumira sa Gaul o may mas lihim pang dahilan? Ang pangalan ko ay Paul at buong buhay ko ay nahumaling ako sa dagat. Una bilang isang diving instructor at yacht master, ngayon bilang isang tagapagsalaysay na binubuo ang mga lihim ng karagatan. Ang pagkawala ng fishing vessel na Gaul ay higit pa sa isang sakuna sa dagat. Sa episode na ito, nais kong alamin kung ano ang nangyari sa fishing vessel na Gaul at bakit marami pa ring tanong sa pagkawala nito hanggang ngayon. Ang Gaul ay isang modernong British deep sea stern trawler at factory ship na natapos noong 1971 ng Brook Marine Limited sa Lowest of. May sukat itong 66 na metro, ang haba at 12.3 metro ang lapad. Gawa sa bakal at may sertipikasyon na Ice Class 3 para sa operasyon sa Arctic. Isang makina na may 1,939 kilowatt ang nagpapatakbo ng propeller sa steerable caught nozzle, kaya't mas mataas ang kakayahan nitong magmaniobra kahit malalakas ang alon. Orihinal na pinangalanang Ranger Caster at nakarehistro sa North Shields bilang SN. 18 nakuha ang barko ng British United Trawlers noong 1973, pinangalanang Gaul H243 at inilagay sa serbisyo mula sa Hull. Mula roon, sumama ito sa flotang nagtatrabaho sa malamig at mapanganib na tubig ng Arctic Ocean. Noong panahon na iyon, ang Gaul ang pinaka-advanced na teknolohiya. Meron itong makabagong gamit para sa paghuhuli, pagproseso, pagyayelo, at pag-iimbak ng isda, pati pinalamig na imbakan para sa maraming naprosesong huli. May bigat itong 1,106 na tonelada at dala ang lahat ng modernong kagamitang pangkaligtasan. May 6 na life raft na may hydrostatic release, 4 na life buoy at life jacket para sa bawat isa sa 36 na tripulante. Doon nagsimula ang interes ko. Sa papel, isa ang Gaul sa pinaka-advanced at ligtas na factory trawler. Ngunit noong Pebrero 1974, ito ay naglaho ng walang distress call. Walang nailunsad na lifeboat, walang nakaligtas na tripulante. Simple lang ang tanong ko. Paano tuluyang nawala ang isang barkong ginawa gamit ang matinding inhinyeriya at kaligtasan? Naglalayag sa fleet kung saan ang iba ay ligtas sa bagyo? Iyan ang tanong na nagtutulak sa investigasyon. Noong Enero 22, 1974 si Gaul at 36 na tripulante ay umalis papuntang Barents Sea sa Norway para mangisda. Pinamumunuan ng kapitan na si Peter Nelles ang Gaul, katuwang si George Petty. Nagkasakit si Petty habang nasa biyahe, kaya pinalitan siya ni Maurice Spurgeon sa Norway. May karanasan sina Kapitan Nelles at Spurgeon bilang mangingisdang freezer trawler, pero ito ang una nilang paglalayag sa Gaul. Bago rin sa barko ang ikalawa at ikatlong katuwang. Sa biyahe papuntang Norway, huminto ang Gaul para kumpunihin ang automatikong manibela ayon sa utos ng punong inhinyero. Noong Enero 29 dahil maganda ang panahon, sumama ang Gaul sa mga mangingisda sa Barents Sea. Pagkatapos ng 6 na araw ng pangingisda, nasira ang lambat ni Gaul kaya pinalitan niya ito. Kahit lumala ang panahon, tuloy pa rin ang pangingisda ng walang tigil. Noong Huwebes, Ika-7 ng Pebrero, matapos ang 10 araw ng pangingisda, naimpake ni Gaul ang 19 na toneladang frozen fillet ng isda sa imbakan niya. Sa umaga, nagkaroon ng sira ang barko sa steering gear pump, pero madali naman itong naayos. Alas 10:30, ayon sa patakaran, nag-report si Gaul sa British United Trawlers tungkol sa schedule ng freezer ng kapitan, buod ng lokasyon, panahon, kalagayan at huli. Ginagawa ang ulat araw-araw, tuwing 10:30 ante-meridiem, 4:30 post-meridiem at 11:30 post-meridiem. May tawag sa opisina tuwing 9:00 ante-meridiem.
Si Gaol ay nangingisda sa North Cape Bank kasama ang kapatid niyang barko, Celt. Alas 3:30 ng hapon, tumawag si Gaol para humingi ng payo tungkol sa problema sa automatic pilot control ng manibela. Dahil wala nang sumunod na tawag, inisip ng opisina na naayos na ito. Lumalala ang panahon sa Barents Sea. Malakas ang pag-ulan ng niebe sa panahong halos palaging madilim buong araw. Dahil sobrang labo ng paningin, nagkahiwalay sina Celt at Gaol nang huminto si Gaol para hilahin ang kanyang lambat. Pagsapit ng 8:30 ng gabi, nawala na sa paningin ni Celt si Gaol. Alas 11:30 ng gabi, iniulat ni Kapitan Nellis na huminto si Gaol para ayusin ang sira niyang lambat. Noong alas 2 ng madaling araw, 8 ng Pebrero, lumala ang panahon at dagat kaya napilitang huminto sa pangingisda ang mga barko sa North Cape Bank, kabilang ang Gaol, at pinanatili nilang nakaharap ang mga barko sa direksyon ng masamang panahon. Ligtas para sa mga barkong pandagat na manatili sa masamang panahon at iwasang tamaan ng alon sa tagiliran. Alas 9 ng umaga, iniulat ni Gaol na nakahinto at umiilag ito. Makalipas ang ilang minuto, nakita ng Swanella, isa ring freezer trawler, si Gaol mga 3 hanggang 4 na milya ang layo sa delikadong pwesto sa gitna ng malalakas na alon, nakatagilid at nakaharap sa hangin at alon. Mas malakas umalog ang barkong nakatagilid sa hangin at alon habang tinatahak ang ilalim at tuktok ng alon. Sa malalang sitwasyon, maaaring lumubog o tumumba ang barko dahil sa ganitong pag-ugoy. Naranasan ko na yung ganong pag-ugoy, yung walang magawa kapag tinamaan ng alon sa tagiliran. Iyon ang uri ng galaw na nagpapalubog ng sikmura ng bawat mandaragat dahil pinapaalala nito kung gaano kakaliit ang kontrol mo talaga. Ang Swanella ay nakaharap sa hangin para sa kaligtasan, habang ang Gaol ay nasa kanan at unahan ng Swanella habang umaabante ang dalawang barko. Hangin ay umaabot sa 50 milya kada oras. Tinawagan ng Swanella ang Gaol sa very high frequency upang kumustahin. Sumagot ang Gaol na sila ay aalis sa daraanan at magbabago ng direksyon papalapit sa lupa. Lumiko pakaliwa ang Gaol para sumabay sa panahon. Inilagay ang hangin at alon sa likod ng barko. Lumampas ito sa Swanella mga 1 milya mula sa kanan. Habang dumadaan ang Gaol, walang napansing kakaiba si Swanella. Alas 10:30 tumawag si Kapitan Nellis at nagulat ng blade at pag-iwas. Patuloy lumalala ang panahon at ang taas ng alon ay umaabot sa 6.5 hanggang 9 na metro. Paminsan-minsan umaabot sa lakas na 10 ang hangin. Ang lakas na 10 ay itinuturing na bagyo sa Beaufort scale ng lakas ng hangin na may bilis ng hangin mula 48 hanggang 55 knots o 60 milya bawat oras. Ang dagat ay may matataas na alon, mahahabang tuktok at malalaking bula. Dahil sa magkasunod na malakas na pag-ulan ng niebe at tuloy-tuloy na dilim, sobrang hina ng visibility kaya hindi makita ang mga alon kahit malapit na sa barko. Sa pagitan ng 11:06 at 11:00, siyam nagpadala si Gaol ng 2 pribadong telegrama. Sa pagitan ng 11:00 at 11:33 malalaking alon ang tumama sa Swanella. Ang impact ay pumilipit sa derrick ng inhinyero at itinulak ang barko sa tamang direksyon. Sa 4:30 ng hapon, lahat ng 17 barko ng British United Trawler maliban sa Gaol ay nag-ulat. Kinabukasan ng alas 9, Pebrero 9 hindi nag-ulat ang Gaol. Hindi pa rin ito nag-ulat sa mga sumunod na schedule ng pag-uulat. Dahil hindi ito kakaiba, ito ay naitala. Ngunit walang karagdagang aksyon na ginawa. Kinabukasan, hindi na naman nag-ulat si Gaol. Nagsagawa ng hakbang para makontak ang barko. Ngunit dahil hindi makontak si Gaol, inabisuhan ang Mutual Insurance Company ng United Kingdom Trawler. Noong gabi ng Pebrero 10, inalerto ng insurance agent sa Tromsø ang mga barkong pangisda sa baybayin ng Norway tungkol sa pagkawala ni Gaol. Isang British na frigate, Her Majesty's Ship Mohawk, ay inalerto rin. Kinabukasan ng 25, nag-anunsyo ang insurance company sa radyo na humihiling sa lahat ng barko na iulat kung may kontak kay Gaol, na huling nakita sa North Bank 3 araw na ang nakalipas. Pagsapit ng alas 12:35, ang Rescue Coordination Center sa Bodo ay inilagay sa full alert. 4 na araw na nagpatuloy ang paghahanap sa himpapawid at dagat, sumasaklaw sa 177,000 milyang parisukat at nilahukan ng maraming barko at eroplano, pati mga kagamitan mula sa ehersisyo ng NATO sa lugar.
Isipin mong naghahanap ka ng isang sasakyang pandagat sa isang bahagi ng karagatan na mas malaki pa kaysa sa Britanya. Bilang isang mandaragat at taga-nabiga, naranasan ko nang mapunta sa mga tubig na parang walang hanggan at dahil sa laki ng saklaw na ito, halos imposibleng matagpuan ang hinahanap. Kasama sa paghahanap ang aircraft carrier na Her Majesty's Ship Hermes, Her Majesty's Ship Mohawk, ang fleet tanker na Royal Fleet Auxiliary Tideflow, 4 na barko ng Norwegian Navy at Coast Guard at 23 trawler. Ginagamit din sa paghahanap ang Nimrod at Orion ng mga long-range patrol aircraft at mga seeking helicopter. Sa hapon ng ika-15 ng Pebrero, walang bakas ng gaul at itinigil na ang paghahanap. Noong Mayo, 19 at 74 buwan matapos mawala ang barko, nakakuha ang Norwegian Whale Catcher rover ng lifebuoy mula sa gaol. Wala nang ibang bahagi ng barko ang natagpuan. Noong Setyembre 7 buwan matapos ang trahedya, nagsimula ang formal na investigasyon sa gaol. Nakinig sila ng ebidensya mula sa 48 saksi at tumanggap ng sinumpaang salaysay mula sa 12 pa kabilang ang kaanak, eksperto at miyembro ng publiko na nagbigay ng pahayag sa Department of Trade na responsable sa kaligtasan sa dagat. Ang malaking limitasyon sa investigasyon ay ang kawalan ng ebidensya mula sa barko, maliban sa lifebuoy. Walang distress call, walang langis sa dagat at hindi alam ang eksaktong lokasyon ng mga labi ng barko. Ang tanging impormasyon sa investigasyon ay nagmula sa pagpapanatili ng mga chute, pinto at hatch sa kapatid na barko ng GOL na si Cord, na siyang inispeksyon kapalit ng GOL. Dahil walang mga labi ng barko na masusuri at walang natitirang tripulante o saksi, imposibleng makabuo ng matibay na konklusyon tungkol sa dahilan ng paglubog ng gaul. Noong Oktubre 1974 nagtapos ang formal na investigasyon na ang pinakamalamang na dahilan ng pagkawala ng gaul ay ang pagtama ng sunod-sunod na malalaking alon sa tagiliran nito. Ang barko ay napasukan ng tubig, nawala ng buoyancy at lumubog sa matinding panahon noong nawala ito, kung saan ang bilis ng hangin ay umabot ng force 10 at ang mga alon ay higit sa 12 metro ang taas. Tinanggihan ng pamilya ng tripulante ang paliwanag dahil 23 iba pang trawler sa North Cape Bank ay nakaligtas noon sa malakas na hangin at alon. Iginiit nilang ayon sa mga eksperto sa kaligtasan sa dagat, ang gaul ay dinisenyo para kayanin ang ganoong kondisyon at malabong panahon ang sanhi ng paglubog nito. Pinaniniwalaan ng mga pamilya ng tripulante na minamanman ng gaul ang mga submarino ng Soviet. Pinaghihinala ang isang Soviet submarino ang huminto, sumakay sa gaul, dinakip ang mga tripulante at nilubog ang barko. Nagtataka ang mga pamilya kung buhay pa at nakakulong pa ang kanilang mahal sa buhay. Naniniwala naman ang iba na maaaring inatake ang goal ng isang Soviet na barkong pandigma at winasak gamit ang anti-ship missile o putok ng baril, na siyang magpapaliwanag kung bakit hindi nakapagpadala ng distress call ang mga tripulante. Maaaring may kabuluhan ang mga pahayag ng mga kamag-anak noong kasagsagan ng Cold War. Hiniling ng pamahalaang Briton sa mga tripulante ng trawler sa Barents Sea na iulat ang anumang barkong Soviet na makita. Sinanay ng pamahalaan ang mga tripulante at binigyan sila ng kamera at gamit para sa pagmamanman. Maraming tao sa magkakalapit na komunidad ng mga mangingisda sa Hull ang may mga kaibigan o kamag-anak na na-recruit sa spy network na ito. Noong 1975, may programang nag-angkin na lumubog ang gaul habang nag-eespiya. May mga teorya na nagsasabing bumangga ang gaul sa British o Soviet na barkong pandigma, tumama sa naval mine, o nasabit ang lambat sa mga kable sa ilalim ng dagat na naging sanhi ng pagtaob nito. Noong Nobyembre 15, 1975, iniulat ng Norwegian trawler Riro na nasabit ang lambat nila sa hadlang sa ilalim ng dagat 60 milya mula sa baybayin ng Norway kung saan nawala ang gaul. Kahit may ulat mula sa Riro at iba pang impormasyon sa mga trawler na nasasabit ang lambat, tumanggi pa rin ang pamahalaan ng Britanya na hanapin ang lumubog na barko. Binigyang diin nila ang mataas na gastos at panganib sa pagsagip sa lumubog na barko dahil sa marahas na kondisyon ng Barents Sea, pati hirap hanapin ito sa dami ng barkong lumubog noong ikalawang digmaang pandaigdig sa lugar. Ang pagtanggi ng pamahalaan na hanapin ang lumubog na barko ay nagdulot ng hinala at pagdami ng mga teorya ng sabwatan laban sa pamahalaan ng Britanya.
Noong Agosto 1977, nagpadala ang Anglia Television at Norwegian Television Company ng film crew at mga eksperto mula Norway para hanapin ang lumubog na barkong Gaul. Ginamit nila ang ulat ng Norwegian trawler na Rairo bilang panimula. Pagdating sa lugar, ginamit nila ang side-scan sonar para hanapin ang lumubog na barko. Ang side-scan sonar ay kayang makakita ng mga tampok o bagay na nakaangat mula sa ilalim ng dagat. Ang sonar ay nagpapalabas ng tunog na tumatama sa sahig ng dagat at iba pang bagay. Ang sonar ay kumukuha ng larawan ng ilalim ng dagat gamit ang tumatalbog na alon ng tunog. Ginagamit ang kagamitang ito para maghahanap ng lumubog na barko. Madali itong gamitin at kayang sakupin ang malaking lugar. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, nakakita ang grupo ng magandang target. Isang remotely operated vehicle o remotely operated vehicle ang ibinaba sa lugar at inilipat malapit sa bagay upang subukang tukuyin ito. Sa lalim na 280 metro, natagpuan ng remotely operated vehicle ang bangkay ng isang trawler na nakatagilid patungo sa starboard na siyang kanang bahagi nito na may mga lambat pa ring nakasabit sa barko. Inilapit ng remotely operated vehicle ang sarili nito sa unahan ng barko upang tingnan kung makikita ang pangalan. Habang umiikot ang kamera, lumitaw ang mga letra sa unahan ng barko at malinaw na mababasa ang pangalang Gaul. May bigat ang mga kuhang ito na mahirap ipaliwanag. Isang dekadang nawawalang barko, ang payapang nakahimlay. Tila may lihim ang kailaliman na kitang-kita. Sumisid na ako sa mga lumubog na barko at palagi kong nararamdaman ang koneksyon sa kanilang kwento. Pero kapag ang kwento ay matagal nang nakatago, ramdam mo ang bigat ng lahat ng buhay na nawala. Para sa huling patunay, kailangan ng grupo na mahanap ang orihinal na nameplate ng gumawa. Sinusundan ng remotely operated vehicle ang rehas papunta sa gitna ng tulay. Sa ilalim ng bintana sa gitna ng tulay, nakita nila ang plakang may nakasulat na Brook Marine, Ranger Caster, ang dating pangalan ng barko. Limitado ang investigasyon sa nasirang barko, pero nakita na buo ang tulay at mga bintana, kaya natanggal ang posibilidad ng pagsabog, malakas na banggaan o pag-atake ng sandata. Mukhang walang sira ang superstructure. Noong Nobyembre 6, 1977 inilabas ng dispatches sa United Kingdom Channel 4 ang Secrets of the Gaul at ang mga natuklasan nila. Kasama sa programa ang mga testimonya mula sa dating mga tauhan ng Royal Navy at dating mga tripulante ng trawler na nagsasabing sila ay sangkot sa paniniktik at ang operasyon ay pinapatakbo mula sa Hull sa Inglaterra. Sinabi nila na wala ni isa sa sakay ng Gaul ang sangkot sa espiya sa huling paglalayag nito. Matapos ipalabas ang programa, hiniling sa Marine Accident Investigation Branch na suriin ang mga material kung may bagong ebidensya sa pagkalubog ng Gaul. Sinuri ng detalyado ang hindi na-edit na pelikula, ngunit wala silang nakita na makakapagpaliwanag kung bakit lumubog ang barko. Napagpasyahan ng Marine Accident Investigation Branch na upang matukoy ang sanhi, kailangan ng mas detalyadong pagsusuri. Inatasan ng pangalawang punong ministro ang underwater survey ng nasirang barko. Noong Agosto 1978, sinimulan ng Marine Accident Investigation Branch ang underwater survey ng Gaul kasama ang British Broadcasting Corporation North at mga kinatawan ng Gulf Families Association. Nagpalipad ang mga investigador ng isang remotely operated vehicle mula sa motor vessel Mansell 18 upang magsagawa ng survey at mangolekta ng detalyadong video at mga larawan ng nasirang barko. Ang mga pangunahing natuklasan mula sa mga kuha ay nagpapakita na ilang weather-tight na hatch at pinto ang bukas, partikular ang panlabas na non-return flaps at ang mga panloob na takip ng waste chutes. Ang steering gear ng barko ay nakaturo sa 10 to 15 degree pakaliwa, ibig sabihin ay kaliwa. Makikita rin sa mga kuha ang malaking pinsala sa unahan ng barko na posibleng dulot ng banggaan sa ilalim ng dagat. Nakatagilid ang barko ng 35 degree sa lalim na 280 metro at bahagyang natatakpan ng mga lambat pangisda. Ginamit ng mga investigador ang remotely operated vehicle para ipasok ang isang maliit na kamera sa mga kabina sa pamamagitan ng ilang bukas na butas upang subukang hanapin kung may mga labi, pero wala silang nakita. Hindi nasira ang tulay at hindi rin basag ang mga bintana nito, kaya tinanggal ng mga investigador ang posibilidad ng banggaan. Walang natagpuang kakaibang pinsala o ebidensya ng pagsabog sa barko na sumusuporta sa teoryang nagbaha dahil sa malalaking alon at bukas na hatch. Itinuon ng mga investigador ang natuklasan nila sa aksidenteng pagbaha bilang pangunahing dahilan. Imbes na sa teoryang banggaan,
pagsabog o espiya. Noong 2002, nagsagawa ang Marine Accident Investigation Branch ng pangalawa at mas malawak na underwater survey. Nakakuha sila ng daan-daang oras ng mga kuha ng labas at loob ng barko. Narecover ng mga investigador ang labi ng 4 na tripulante na kamangha-mangha matapos ang 25 taon sa ilalim ng dagat. Pinatunayan ng mga labi na nasa barko ang mga tripulante noong lumubog ito at tinatanggal ang isa pang teorya ng sabwatan. Nagbuo ang mga investigador ng scale model ng GOAL at nagsagawa ng pagsubok sa Oceanography Center. Ang mga pagsubok ay bumuo ng larawan ng mga kondisyon na posibleng magpalubog sa barko. Matapos suriin ang ebidensya mula sa mga underwater survey, may sapat ng material ang Marine Accident Investigation Branch para sa isang bagong formal na investigasyon. Sinusuri nila ang mga underwater footage, ang pisikal na kondisyon ng mga pinto at hatch, at mga forensic na pagsusuri. Nag-raise ng issue sa maintenance ng barko ang mga testimonya. Tumigil ang makina ng trawler dahil sa tagas ng langis. Umaabot na sa antas ng basura ang tubig sa factory deck dahil pinababayaan lang na bukas ang mga hose at barado ng isda ang mga pump. Muling sinusuri ngayon ang ulat ng inspeksyon sa kapatid na barko ng GAOL. Ayon sa ulat, hindi maayos magsara ang watertight pinto at hatch dahil sa kalawang at pintura at ang iba ay laging bukas. Maaaring nagkaroon din ng katulad na mga problema ang GOAL sa mga hatch at pinto nito. Itinuturo ng investigasyon na ang GOAL ay factory freezer na nililinis at hinihiwa muna ang huli bago i-freeze. Komplikado ang disenyo dahil pinagsasama nito ang factory deck kung saan pinoproseso ng tripulante ang isda at ang sistema ng lagusan para sa pagtatapon ng tira sa dagat. Ang bagong kapitan ng GAOL ay sanay sa mga trawler na kasing laki nito, pero sa dati niyang mga barko, hinuhuli at inipris lang ang isda. Walang paghiwa o proseso sa loob ng barko. Walang factory deck o lagusan para sa pagtatapon ng basura. Sa mga trawler na nagyayelo ng buong isda, isang hatch lang ang kita mula sa tulay. Kaya mas madali para sa kapitan makita kung ito ay maayos na nakasara. Sa GAOL, kailangang isara ang ilang hatch para maging watertight ang selyo tuwing may bagyo dahil sa sistema ng pagtatapon ng basura. Pinapataas nito ang panganib ng pagbaha, ngunit ang British United Trawlers ay walang napapanahong pagsasanay para sa kapitan at mga tripulante. Noong ika-17 ng Disyembre, 2004, natapos ng muling binuksang formal na investigasyon na naiwanang bukas ang mga lagusan ng pagtatapon ng basura sa trawl deck. Dahilan para umabot sa 100 toneladang tubig dagat ang pumasok sa pabrika at processing area. Habang sinusubukan ng opisyal ng bantay ng GAOL na magsagawa ng emerhensyang maniobra para harapin ang dagat, biglang rumagasa ang tubig baha sa starboard ng barko na nagdulot ng matinding pagkawala ng katatagan. Tumaob ang GAOL at lumubog agad ang hulihan. Walang oras ang tripulante para mag-distress call, kaya't patuloy akong nababahala sa detalyang ito. Walang oras para sa isang emergency call. Tanging katahimikan ng dagat lang ang lumululon sa lahat. Matindi ang tama sa akin ng pag-iisip tungkol sa biglaang pangyayaring iyon. Kumpirmado ito ng mga eksperimento gamit ang scale model na nagpapakitang kayang pabagsakin ng tubig ang barko hanggang hindi na maisalba. Itinanggi rin ng ulat ang ideya na sangkot si GAOL sa espiya o sa isang banggaan. At walang ebidensyang natagpuan na si GAOL ay nangingisda noong lumubog ito na nagpapahiwatig na walang pagkakasabit ng lambat. Maraming tanong ang naiwan sa pagkawala ni GAOL, lalo't malakas man ang bagyo, pero ligtas ang ibang barko. Sa nasirang barko, nakita ng investigador ang mga bukas na pinto at lagusan na posibleng nagpasok ng maraming tubig sa factory deck sa ilang minuto. Ang biglaang bigat ay magpapahilig at magpapagulong sa barko bago pa makarik ang tripulante. Hindi lang ito basta dahilan. Ito ang malinaw na larawan ng maliliit na pagkukulang na nagdulot ng trahedya at ang dagat ang nagtatago ng lihim. Ang kwento ng GAOL ay tulad ng marami sa dagat. Bihira ang trahedyang may iisang dahilan. Madalas, magkakasunod na maliliit na pagkukulang ang nagdudulot ng aksidente base sa mga ulat na nakita ko. Isang balbula, tornilyo o alarma. Tila walang halaga mag-isa, pero pinalalaki ng dagat hanggang maging sakuna. Bilang maninisid at mandaragat, madalas kong pag-isipan ang maliliit na pangyayari sa aking mga pakikipagsapalaran na maaaring natapos ng iba. Ang pagkawala ng GAOL at 3-6 na tripulante ay pinakamalaking trahedya sa komersyal na pangingisda ng Britanya
sa panahon ng kapayapaan. Ipinapakita ng pagkawala ng goal kung paano kayang lamunin ng dagat ang barko nang walang babala, ngunit hindi ito ang unang beses na humarap ang marupok na inhenyeriya sa matinding puwersa. Sa susunod na kwento, makikita natin paano nilabanan ng Cold War Radar Tower Texas 4 ang Atlantiko bago ito tuluyang winasak ng dagat. Sundan ninyo kami para sa susunod na video na yan.